Sabi ng Iglesia ni Cristo, wala daw halong pamumuliti. Kahit puta, ko yung nagsalita dun eh. Kay sino tong ano ng Iglesia ni Cristo? Si Eduardo. Isang magandang puta. Ha, Eduardo, Manalo, mukhang pera ka talagang demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo? Sana nirespeto mo man lang. Kung hindi mo kaya respetuhin yung pananaw nila sa peace rally, sana nirespeto mo na lang bilang tao. Diba? Ganun lang yun. Ako yan ang take away mo sa akin. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Today is January 20, araw ng Lunes. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. Aba, matindi! Oh, yun ang matindi. Galit na galit yan, o diba? Tindi, diba? Magandang araw at muling nagpapasalamat at nagbabalik ang Joe Malone TV para pasalamatan yung mga viewers natin abroad, yung mga lagi nakatutok, nanonood, tumatambay, nagkikinig sa mga issue ng bayan. Ating pag-usapan, may humility eh. Nandito kasi tayo sa warehouse natin eh. Naka-green screen lang tayo. Pati na rin yung mga viewers natin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang dami yan. Hindi natin pwede isa walang bahala yung mga viewers natin, syempre dito sa Pilipinas at yung mga OFW natin. Dahil kayo po yung tumutulong at nagpapasahod sa akin. Kaya inuuna ko lagi yan. At hindi ako pumapalya dyan kasi ayokong pumalya dahil dapat naniniwala ako na talagang dapat, parang din to, parang political will din na unahin din natin yung taong bayan. So sa akin naman, unahin ko din, paliban sa Diyos, syempre, unahin ko yung kayo, di ba? Yung mga nanonood sa akin, lagi tumatambay. Kaya please, paki-like and share kung di ka naman nabibigyan doon sa part na yon. Paki-like and share yung video natin, paki-thumbs up na lang. Kung bago ka naman sa channel ko, huwag kong kalimutan mag-like, mag-subscribe. Yung pinag-uusapan naman natin dito, issue ng bayan, na dapat talakayin, na dapat bosesan, na dapat imulat natin yung mata natin, dapat palawakin natin yung awareness natin, palawakin natin yung knowledge natin when it comes to political governance. Kasi syempre, parte tayo ng governance. Lagi ko sinasabi sa inyo to, marahil lagi nyo na naririnig to, no? Na talagang hindi pa pwedeng wala kang pake, di ba? Hindi pa pwedeng wala kang pake, hindi ka pa pwedeng ayaw mong bumoto, hindi pa pwedeng ayaw mo manood kasi nai-stress ka. Well, kailangan mo maghanap ng mga ways, defense mechanism mo na for you to not to get stress o ma-involve doon sa stress na yon. Pero huwag mo sasabihin na wala kang pake kasi parte tayo ng gobyerno na to, di ba? Kaya dapat meron tayong pake at dapat pag-usapan, dapat bosesan. Basta nasa tama lang, huwag ka magpe-fake news, nasa tama ka lang. And I think wala naman nagiging mali sa paggawa ng tama eh. Di ba mga kayon? Maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin. Hindi ko man kayo may isa-isa pero balang araw magkakaroon tayo ng segment live session kung saan may isa-shoutout ko kayo properly dahil ako'y nagpapasalamat sa inyo dahil lagi kayong tumututok na uunawa. Siguro dahil sa isa rin kayo sa mga DDS, kaya ko, talagang sumusuporta rin kayo and I thank you for that. At siguro dahil na rin sa skill sa kwentuhan natin, kung gabi mo man napapanood to, eto dito kwentuhan eh. Kwentuhan, talakayan, usapan, di ba? Ayoko yung papanoorin ko lang kayo ng video clip. Di kayo na lang manood sa kabila. Doon po sa kumang kinuha yung clip na yon, di ba? Pero ito, mga kino-consolidate natin yung mga video and at the same time, binibigyan natin ng reaction yung mga bawat video. Kasi di ba, ito yung realistic eh. Ito yung realidad. Kasi pag nanood kayo ng mga vlog, pag nanood kayo ng mga video, kunyari, news, hindi ka makakapagsalita. Hindi sila makakapagkwentuhan. Kasi news eh, syempre, one-way deliver lang yun. Deliver lang nila yung news nila, okay na. Unlike sa atin, sa mga ganitong klaseng reaction mga vlog, pag napanood nyo yung video, nagkakaroon tayo ng reaction. Diba? Nagkakaroon tayo ng reaction, ng kuro-kuro, ng opinion na pwede nating pag-usapan dito. Diba? Tapos, ko-comment na lang kayo nang sa ganun. Sa susunod, baka yun naman yung susunod natin ni topic. Okay? Ang daldal eh, no? Ang daldal eh, no? Hindi magagamit natin yan. To tell you honestly, hindi ko naman masasabing madaldal ako. Pero siguro alam ko lang kasi yung sinasabi ko. Yan na parang kasi ano kasi ako college professor kasi ako. College assistant professor. Kasi pagka professor, kailangan tapos ka ng doctorate eh. May master naman ako. Siguro assistant instructor, parang gano'n. Assistant professor, so siguro gano'n. So, kaya ayoko yung harap sa inyo nang wala akong alam. So, syempre kailangan may alam ako.
'Di ba? I cannot teach you what I don't know, kumbaga. Hindi ko kayang ituro sa inyo o i-share sa inyo yung mga bagay na hindi ko alam, which is true and totoo, 'di ba? Kasi syempre, for you to be able to speak sa harap ng mga audiences mo, dapat you should know, 'di ba? Kung ano yung sinasermon mo. Hindi pa pwede yung bla 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 bla, bla, 'di ba? Para for the views, 'di ba? Okay, eto na. Noong January 13, as we all know, successful yung ginawa ng INC rally. Ayan, siyempre, pag successful, siyempre, maraming kokonte na. Ugaling mo na yan. Ugaling Pilipino yan. Pagka successful ka, para sa atin lang din, di ba? Pagka successful ng isang Pilipino, maraming kuda yung mga nasa paligid. It's either inggit o talaga naninira o siguro siguro isa na lang yun talaga sa mga karakter ng Pilipino. So, siyempre, INC, naganap ng rally, blah, blah, blah. Peace for rally, January 13. After noon, 14, 15, 16, 17, hanggang sa pa ngayon, na, ano na ba ngayon, 20 na? O, na-20 na pala. Ganun, ang daming bumibira, ang daming question, ang daming nagsasuggest, ang daming pumupuna na bakit hindi bakit sabi peace rally, tapos sinaluan ng politika, may nagsalita ng mga politiko. Pero 'di ba, lagi ko sinasabi 'to, pagka magulo ang gobyerno, makakapagbigay pa 'to ng kapayapaan, which is peace. Ano bang gusto ng mga nagkokomento gawin ng INC doon sa Quirino Grandstand, sa peace rally? Magtungaan sila doon? Magkwentuhan sila doon o kaya manood sila ng concert dahil mga inimbita, 'di ba? Ano 'yan Hindi ko masasabing talagang parte na ng gobyerno. Tayo, parte na natin yung gobyerno. Wala, kasi nandoon tayo di ba? Kung ayaw mong maging parte ng gobyerno ng Pilipinas, wag ka rito, di ba? Yung mga OFW nga natin na Pilipino, yung mga Filipino workers nga natin, o sabihin na natin yung mga hindi na OFW, mga hindi na nagtatrabaho, nakapag-migrate na sa ibang bansa, meron pa rin silang pake. Even though, kahit na tutuusin, wala na silang pake sa yung mga nag-migrate. Don't get me wrong. Di ba, kung tutuusin, wala na kayong pake. Kasi yan na yung gobyerno nyo, di ba, yung sa ibang bansa. Pero still, nanonood pa rin kayo kasi gusto nyo malaman. May pake pa rin kayo, may care pa din kayo kahit ilang percentage lang yan. Kahit 1%, 2%, 5%, 10%. May pake pa rin kayo. How much more tayong nandito and we are part of this Philippine government, dapat may pake tayo. At talagang basic knowledge di ba? Common knowledge di ba? Ang haba, bago may video. Eto na, gusto ko kasi ipaliwanag di ba? Kasi ang natin dito, awareness. Nang sa ganon, lumawak yung understanding, lumawak yung pangunawa na tinatalakay natin. Hindi ako papayag na bla 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 lang ako dito. Huwag na lang kayo manood kung gano'n lang din gagawin ko, di ba? Ayoko yung bla 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 lang tapos bahala na kayo diyan umintindi, di ba? Dapat meron tayong ganun ako klase pagka nagturo. Ganun ako klase pag nag-talk. Ganun ako klase pag nagbitaw ng mga salita. Gusto ko may take away kayo from me. Hindi pwede yung gusto ko dalawa tayo natututo. Ako natututo sa inyo. Kaya yung limit ko sa pagsasalita, hindi grabe, di ba? Hindi natin kailangan kondenahin din yung kapila. Pero pamumukha lang natin kung ano yung tama, di ba? Di ba, kumbaga mag-i-stand ka lang kung ano yung tama. Wala nang dapat paligoy-ligoy pa, wala nang dapat ibitawan pa ng masasakit na salita or anything. For as long na tama yung ginagawa mo, walang mali ron. Alright? Okay na. Humahaba. 8 minutes ka agad. Okay. Issue ng bayan natin pag-usapan. Galing to sa video niya ng Net25. Sorry sana wag niyo ko i-copyright. Dahil, alam niyo naman, naghahanap buhay lang din tayo. Di ba? Pare-pares lang naman tayo naghahanap buhay. Okay. Since January 13, since the successful peace rally na ginawa ng INC, ang daming nagkomento, pumuna, nagmarunong, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganon. Panoorin natin. Isa sa mga discussion natin. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Uy, maganda to Dahil pakita natin yung vlogger na pinagmumura si Eduardo Manalo, pinagmumura yung buong INC. Panoorin natin, maganda to. Okay, issue ng bayan natin pag-usapan. Jowalon TV po, paki-like and share. Ito muna yung sinasabi natin sa inyo. Pagkatapos ho ng National Rally for Peace na ginawa noong Lunes, ay meron nung inilabas na reaksyon si dating senador at ngayon po ay Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile.
ang kanyang reaksyon, ang sabi niya, can the INC, ito pula, yung una, as a nation and a state, bilang bansa at isang estado, we will incur, tayo daw po ay magkakaroon ng very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Ang ibig sabihin nun ay magkakaroon daw tayo ng hindi maganda o mapaminsahan lang mga pangyayari kung susundin natin yung lohika ng ginanap na rally. Talaga naman, oo. Are we prepared? Eto na. Handa daw ba tayo and ready to face the long-term consequences of that INC move? Handa ba tayong harapin ang anumang resulta nitong ginawa na mas pangmahabahang consequence ng INC move? Parang Yes. sa tanong niya ito ay hindi kailangan ng sagutin. Parang ini-imply niya na una, may masamang epekto ito sa bansa. Pangalawa, long term. At hindi handa ang Pilipino para ito ay mangyari sa atin. Baka nga hindi tayo handa sa kapayapaan at sa pagkakaisa. Actually, Can the INC, with all its members, amend the Constitution or suspend any of its provision? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or group of person? Impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. Ang problema, sa kaya nakuha ni Enrile na gusto nating baguhin ang konstitusyon. Yes. Gusto natin na Diba? salungain ang Rule of law. rule of law. Yes, Ito, hinala ko na. Siguro dahil medyo may edad na si Enrile, baka ang naisip niya ay noong 1986. O naalala niyo, yung 1986 nagkaroon ng rally sa EDSA. At doon ay sinalungat nilang saligang batas. Hindi ba? Tinanggal nga nilang yung constitution Pinalitan ng freedom constitution. Baka yun ang naisip niya na gusto natin na palitan ng konstitusyon. Unang-una, wala pong ganon. Yes, ang INC. Manong Johnny, walang ganon na ang layunin ng pagtitipon Ay palitan. i-amend ang konstitusyon Yes. o hindi na sundin ang rule of law. Napakalinaw naman, title pa lang, National Rally For Peace. For Peace. Ang katunayan, mismo ang presidente ay natuwa dun sa rally. Pati ng vice president, pati ng senate president. Mukhang meron lang hindi isang natutuwa Anong sagot ng Malacanang? Ang dating sa akin, parang question ni Juan Ponce Enrile. Parang ang dating di ba? Kasi ang dami niyang sinabi na can INC ba? Papalitan ba yung rule of law? Yung mga, i-amend ba? Di ba? Parang ang ginawa lang naman ng INC is rally for peace Wala namang intention doon, di ba? Parang pinamukha lang ng INC na, ito kami, kaya namin mag-unity. Kasi we want kapayapaan, we want peace. Di ba? Sana ganun din yung reflection na bakit yung INC, pag sinabi ng leader nila, lahat tayo magpunta sa ganito, nakakapagrenta ng bus, nakakapag-arkila ng bus, nag-unity, di ba? Walang kalat. Yung Nazareno, di ba? Ito, totoo to, yung Nazareno, real talk tayo, wag nyo sabihing mali ako, Bakit yung Nazareno? Katoliko. After nilang matapos ang Nazareno, nakapasok na yung itim na Nazareno sa simbahan, na ibalik na, tinan mo, basura. Di ba? Sandamakmak. Bakit yung INC? Bakit yung INC? Pumunta ng Malines sa Quirino Grastan, umalis ng Malines. Kita mo naman, may mga video. Documented. Hinahakat yung basura, winawalis. Tinitipon-tipon sa isa para isang hakutan na lang. Bakit yun nagagawa nila? Bakit itong hindi? Di ba? Kasi yun, may unity. Di ba? Pag sinabi ng leader siguro nila, malamang nasabihan niya mga yan, pag-aalis kayo, okay lang, magdala kayo ng pagkain, pero ibubulsa nyo yung basura nyo. Bakit doon? Kaya. Bakit dito? Hindi. Di ba? Huwag nyo sabihin, huwag sabihin mali ako. Gigigil ako. Di ba? Tuloy natin. Sinabi mo nila, tama si Enrile, Anyang, doon sa sinasabi ni Enrile na yung rally ng INC na yan ay mayroong hindi magandang epekto yan na pangmatagalan. Kaya ba ng Pilipinas yan? Hindi ko na maintindihan. Ano kaya ang epekto hindi maganda? Di ba? Nagsulungan ng kapayapaan ng pagkakaisa. May hindi magandang epekto. Sabi ng presidente, ayos yan. Sabi ng vice president, salamat. Sabi ng mga senador, maganda yan. Ano kayang... Eto, ang sabi ng Malacanang. Baka may nakikita naman si Juan Ponce Enrile na iba. Chief Secretary Lucas Bersamin stressed that the President has always nurtured a culture of open ventilation of ideas within the cabinet.
Ang sabi niya ay ang Pangulo naman open sa iba't ibang ideya sa gabinete. Yang sinasabi ni Enrile na yan ay isa lang yan sa mga maraming ideya. In this way, policy making is enriched. Mas nagiging maganda daw ang paggawa ng mga policy by Yes. diverse views, iba't ibang mga pananaw, Pananaw. resulting in decisions distilled from a wealth of varied experiences, different disciplines, and special expertise of those who contribute. It is in this spirit that Secretary Enrile came forward with his views. So, ginagalang nila yung, siguro dahil naman legal counsel at medyo may edad na, okay lang, hindi naman nila sinansala si Enrile at inopen lang nila. Pero eto ang tanong, naniwala ba ang Malacanang, ang Pangulo, na mayroong masamang epekto yung rally ng Iglesia ni Cristo? Na ito ay may pangmataga lang, hindi magandang epekto na hindi handang harapin ng mga Pilipino? Yun, ang iiwan kong tanong sa inyo. Kaya kinat ko na eh. Actually, nasagot naman eh. Kaso gusto ko, ayoko na yan. Pwede naman natin panoorin sa net. Pwede nyo naman panoorin sa net 25 eh. Gusto ko, eto, tanong ko sa inyo yun. Iiwan ko na yung tanong niya sa inyo na yan. Pero meron pa tayong video. May masama bang epekto yung ginawa ng INC na pang long term, na gaya ng sinasabi ng iba? Di ba? It is very clear. Actually, napaka-genius nga nung idea ng INC na yun eh, na talagang na magrarally kami for peace. Di ba? Ngayon, may nagkomento. Actually, marami nagkomento. Sasagutin ko dito. Sabi, peace rally daw. Oh, di ba? Sabi, peace rally, which is true, peace rally. Bakit may mga nagsasalita na politiko? Di ba? Ano bang gusto mong gawin nila roon? Magtitigan. O kaya, umarkila yung Iglesia ni Cristo ng mga banda, tapos manonood, peace rally kami. Pero di ba nood na sila ng concert? Di ba? Siyempre, ang INC parte pa rin ng government ng parte yan ng gobyerno ng politika ng Pilipinas. 'Di ba? Talagang madidiscuss din talaga yung politiko kasi pagka nagkakagulo-gulo ang gobyerno ng Pilipinas, may kapayapaan ba doon? 'Di ba wala? Nag-aawa yung pinakamataas na posisyon saka yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon? Peace ba 'yon sa inyo? 'Di ba? Nagdi-divide. Kapayapaan ba yun sa inyo? Di ba? Yung mga nagko-komento sa akin? Di ba? Aral-aral din pag may time. Di ba? Mali yun. Talagang, ang sinabi lang talaga ni Marcoleta na pinamukha lang niya na nagkakagulo yung gobyerno. Yung pa yung inuuna nila, yung magkagulo, yung impeachment, yung pa inuuna nila. Ang taas nga ng presyo ng kamatis. Nagsasaing ba kayo? Di ba? Yung bigas ang taas. Nagsasaing ba kayo? Gumagamit ba kayo ng sasakyan? O next week, tataas daw yung petrolyo. Peace yun sa inyo? Kapayapaan yun sa inyo? Mataas yung mga bilihin? Kamatis? Ang instruction ko sa asawa ko, magluto ka. Walang recados. Prito-prito lang tayo ngayon. Hanggang hindi bumababa yung mga recados na yan. Pritong manok, pritong tilapia. Isa lang. Walang magsasabaw. Kasi pag nagsabaw ka ng sinigang, halimbawa, may kamatis yan, bibili ka ng kamatis para masarap. Di ba? Pwede naman walang kamatis, di ba? Pero syempre, nagluto ka pa kung ayaw mo ng hindi kompleto recados, di ba? Syempre, pag magluluto ka ng mga ganyan, kailangan may recados, kompleto sa recados para sumarap. Kasi parte ng menu yun eh. Parte ng dishes yun eh, di ba? Kaya ang instruction ko sa kanya, prito-prito lang kasi mahal pa sa ngayon. Kapayapaan ba yun pag mahal ang kamatis? Pag tumaas ang petrolyo, nagsasasakyan ka, nagbumotor ka, mataas. Kapayapaan yun para sa'yo. Baka mali tayo ng magkakaiba tayo ng definition, 'di ba? Ang pinag-usapan doon kamatis. Ang pinag-usapan doon kapayapaan. Inilatag lang na bakit uunahin pa yung mga ganung bagay. Kita mo yung impeachment. Inuna yung impeachment, 'di ba? Sige. Sabihin natin, okay. Pinag-usapan yung impeachment. Sige, total pinagdidildilan niyo yan eh. Sige, pinag-usapan yung impeachment doon sa peace rally na yon. Sabi niyo, kala ko ba walang pumumulitika? Bakit nag-uusap politika? Tingnan niyo yung impeachment ngayon. Hindi na aabot due to time constraint. Kita niyo yung inaksaya nung panahon, nung oras, last year pa yan, bago mag-December, di ba? Hearing sila doon, tapos hindi pala aabot. Di ba? Nasayang, waste of time. Yun na nga yung sinasabi ni BBM, di ba? Natutol siya sa impeachment kasi waste of time dahil marami pang dapat unahin na para sa taong bayan, para sa inyo, para sa'yo, na ikaw na nagko-comment ka ng ganun. Ang panga-panga mo! Yun ako inis na inis. Pinakita mo kung gaano ka kapanga. Ang panga-panga mo! Diba? Ito na.
Hindi na tayo lalayo. Siyempre, INC rally pa rin. Oh. May isang vlogger. Kabila. Vlogger. BBM vlogger to eh. Gustong sumikat. Huwag ka mag-alala. Sikat ka na ngayon. Di ba? Pinag-uusapan. Content ka na rin ng mga vlogger. Di ba? Yun ang maganda doon. Di ba? Gusto mong sumikat, binigay sa'yo. Gusto mong magbenta, binilan ka. Di ba? Ito na ngayon siya. Ang dami niyang sinabi, ang dami niyang pinagmumura. No? Sensor na naman ako kasi ayoko sa content niyang ganyan eh. Pwede mga pangapangalan tayo, di ba? Ang pangapanga mo, ganyan. Di ba? Ang dami naman na sinensor. So, pinagmumura niya si Eduardo Manalo, matay yung mga ANC, bla bla bla. Magkano daw binayad, bilyon-bilyon daw. Panoorin natin. Dito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Ang lupit ng title, di ba? May programa din. Kung tayo, issue ng bayan, ating pag-usapan, siya naman, bibirayin. Tingnan mo naman kung gaano katapang, di ba? Naka-face mask. Yan ang a-idolin nyo. Okay, sa ating magpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ngayon, no? Ito pong ginagawa pong peace rally o national peace rally ng Iglesia ni Cristo. Sabi po nila, yung national peace rally daw ng Iglesia ni Cristo ay walang pamumulitika. Malinaw po yan ha. Sila po ang nagsabi niya, walang halo ang pagkasabi, walang halong pamumulitika. Pero paklaruhin ko lang po sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Ako po hindi ako galit sa Iglesia ni Cristo pero pasisinungalingan ko ngayon yung sinasabi nila. Kasi ginagago nila yung taong bayan eh. Ginagtanga ang taong bayan. Ayoko sana magsalita sa Iglesia ni Cristo kasi kaibigan ko nga yung ibang ministro dyan. Pero sa puntong ito, wala akong pakialam kung magagalit man kayo sa akin kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, etong si Eduardo Manalo. Lalong-lalo ka na, ikaw mismo na leader ng Iglesia ni Cristo. Yan Nung umpisa, hindi ko pa kayo masyadong kasi akala ko talaga yung sinasabi yung National Peace Rally, peace rally para magkasundo. Pero hindi. Pinagsalita ninyo si Marcoleta sa National Peace Rally ninyo na para bagang pinalalabas doon na mali ang ginagawa ng mga taga-kamara. Kung talagang yan ay totoong peace rally, bakit isang politiko na mortal na kalaban ng mga congressman dyan sa kamara ang pinagsasalita ninyo? Ano nga ang gagawin nila ron? Magtutungaan kasi peace rally. Hello, magchichismisan. Diba? Kaya kayo importante yan Importante to mga kayon. Importante na kailangan yung pinapanooran yung political blogger, pinapanooran yung social media influencer, whether politics man yung content niya or anything, kailangan meron kayong makukuha, kailangan may sense, kailangan alam nyo yung taong pinapanooran ko, ito may matututunan ako dito sa buhay-buhay. Lagi nyo tatandaan yan, kung sa akin wala kayong matutunan, walang sense yung pinagsasabi ko, huwag na kayong manood sa akin. Diba? Alam niyo yan, matatalino kayo diba? Pero alam niyo, sinabi niya na yung channel niya. Ewan ko lang kung manood pa kayo. Hinayaan ninyo magsalita na parang lumalabas na mali ang ginagawa ng kamera na siyasatin, alamin, papanagutin yung mga taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan katulad ni Sara Duterte. Nasaan yan yung peace rally na sinasabi ninyo? Halatang halata pamumulitika Kung hindi pamumulitika, yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo, bakit nyo hinayaan na magsalita si Marcoleta? Yan lang ang ko sa inyo. Ano ang gagawin nila roon? Ang pangapanga mo. Gigil ako. Good morning, ang Gerardo pangapanga mo. Cory Jr. Tama ka kapatid. Ako INC pero sa nangyari nung rally, nakialam si Marcoleta. Grabe. Natitinod tulog ako. Natitisod. Yan, okay. Bongtera, Labrador, hindi mo alam na mali ang kamera. Si Raulo, Bongtera, tirahin kita ngayon dyan, makita mo Anong hindi alam? Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, yung peace rally na yan ay walang halong pamumulitika, kundi ka pa naman bobot si Raulo, gago, demonyo. Halatang halata Nawala tuloy yung signal mo. Mga siraulo, mga yung peace rally na wala yung pinagkaiba sa ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. Anong ginawa ni Rodrigo Roa Duterte? Prayer rally daw. Pero nung nagsimula na sila, paninira rally pala. Parang totoo yata yung sinasabi sa akin na binayaran ng bilyon-bilyon itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo para lamang makaligtas itong si Sara Demonyo. Ayoko na sana ng Iglesia ni Cristo kasi okay na kami. Okay na kami. Natutuwa na ako kasi nakikita ko na yung
Pero sa nangyaring ito, Di raw siya galit yan, honor. Ha? Oh, good morning kay Apple Teach 1984. Front lang nila yun. Yes, halata naman front lang nila. Yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na peace rally. Peace rally na yan. Wala yung pinagkaiba sa prayer rally ni Digongyo. Ha? Robin Dolor. BBM vlogger yan. Manalo, ano ba yan? Tingnan nyo ang reaksyon ng mga Pilipino. Kayo mga nanonood ngayon, lalo ng mga dides, tingnan nyo. Sige, mag-react kayo. Yung mga nakaano ngayon, babasahin ko dito yung mga reaksyon ninyo. Yeah. Sabihin nila, ako lang ang nagre-react dito ng ganito. Ha? Sabi dito ni Romel Belia, alam naman ng taong bayan kung ano ang totoo eh. Yes. Gerardo Cory Jr. Ay, oy, tawag dito. Sige, yun na yun. Pio Manoog. Ano to? Pare-pareho lang yan. Tama. Di ba? Mga kababayan, sabi ng Iglesia ni Cristo, wala daw halong pamumulitik. Ay ko yung nagsalita dun eh. Ha? Isang maagang sa mga sa mga kalaban Lagot natin. ka ngayon. Ha? At maging dito kay kay sino tong ng Iglesia ni Cristo? Yeah. Si Eduardo. Isang magandang putang ha, Eduardo, manalo. Mukhang pera ka talagang demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo? Taranta. Ha? Okay na sana eh. Ang taas na ng respeto ko sa'yo eh. Ang ganda na ng ko sa Iglesia ni Cristo. Puro ka, Eduardo Manalo. Ka ng ina mo. Ha? Hindi ko na sensor yun, O, di ba? Kita nyo na, Ay, syempre, meron pag may mga ganyan, pag high blood ka, di ba? Importante to. Alamin nyo kung sino yung pinapanooran nyo. Kung walang sense yung sinasabi ko, ako na nagsasabi sa inyo, huwag na kayo manood sa akin. Mag-unsubscribe. Huwag niyo kayo manood. Ganun lang kasi, huwag na kayo mag-subscribe. Kung talagang walang sense yung sinasabi ko. Pero confident ako na alam ko kahit papano na meron kayong take away na something from me. Na alam ko kahit papano may matututunan. Na alam ko na may laman to. Di ba? Kaya kayo nandito, kaya kayo bumabalik. Kasi alam nyo na yung si Joe Malone TV, meron nito. Di ba? Meron nito. Hindi ako yung bla 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 bla. Di ba yung ganito magsalita? O, di ba walang sense? Wala kang naiintindihan. Walang sense. Yun sila. Yung mga walang ganito. Di ba? Kuda lang ng kuda. Di ba? Confident ako, hindi tayo ganon. Kung meron naman, paki-comment nga. Sige. Di ba? Hindi. Hindi ako nagyayabang. Confident lang ako. Kasi alam ko na yung kino-content natin, kahit papano, meron namang wenta, di ba? Hindi tayo puro wento, tapos walang wenta. Di ba? Nanano na siya, nagbumura siya, pinagbumura niya si Eduardo Manalo, tapos sinasabi niya na kung magkano daw ba binayad, bilyon-bilyon ba, di ba? Ganun di ba? Siyempre, pagka may mga gaganyan, ang kasunod niyan, ano kasunod? Di ba? Ano kasunod? Iyak later yan. Di ba? O kaya, I am sorry. Di ba? Ito na yun. Panoorin na natin. Dali. Hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki ko. Kung ako ay ihingi ng dispense. Aba, matindi! My God, I hate drugs. Nagawa mo, di ba? At sabi ng aking tiyahin, Mm. huwag maniwala sa mga natatanggap mo na balita. Dahil sisiguraduhin ko sa iyo, ito po ay kapatid po ng aking ama. Iyak Sabi na. nga niya, sa tagal niya na sa pagiging iglesia, minsan hindi niya nabalitaan na ganun ang pamamaraan ng Iglesia ni Cristo. Ito na. I Sapat na absolve. daw para maka-akay ng tao yung aral nila. Sa totoo lang, hindi ko alam. O baka pareho kaming sinasabog ng Iglesia ni Cristo at ako. Ang panga-panga mo. Sabi niya sa akin, maraming Iglesia ni Cristo doon sa Ipil ang humahanga sa akin. Ngayon, wala na. Pero dahil nagulat sila, hindi ko rin sila masisi. Natural. Hindi mo talaga masisisi Ganun mo. pa ba? Pinagmumura mo ba naman eh?
Alam ng taong bayan na kaya ako nagagalit dahil ayaw ko ng korap. Ayaw ko ng magnanakaw. Dapat pala Ayaw ko nagpulis ng ka. niloloko ang ating mga kababayan. Kaya nandito. Damage has been Pinaliwanag done ko rin eh. sa tiyahing ko yung side ko. Na hindi po ako nagsasalita ng para sa akin. Nagsasalita po ako dito at nagbubulgar ng mga katiwalian ng mga kababayan natin. Aral-aral din pag may time ha. Ngayon, sabi po sa akin ng tiyahing ko, obserbahan mo at pag-aralan mong mabuti ang mga aral ng Iglesia ni Cristo. Ayun. O, di ba? Aral-aral din. Bigyan mo lang ako, anak, ng kahit 6 months o 4 months para maliwanagan ka. At baka ginagamit ka lang para masira ang Iglesia ni Cristo. Ganun pa man, bilang pagrespeto ko sa aking tiyahin at bilang pagrespeto ko na rin doon sa mga taong nakatulong sa akin noon na hindi ko alam mga Iglesia ni Cristo pala yun. Mahirap para sa akin na ano kasi. Pero bilang isang tunay na lalaki, Ay. maliman na po tatanggap. Ay. Kinat ko na doon kasi baka mamaya copyright tayo, eh, di ba? Gumanti. Ang panga-panga mo! Pa-face mask ka pa? Hingi ka ng tawad. Gaano ka sincere humingi ng tawad? Mag-face mask. Di ba? Ay, hindi. Kayo na bahala dyan. Eh, ako, di ba? Yan yung sinasabi ko. Di ba? Hingi ka ngayon ng sorry. Di ba? Tapos naka-face mask ka pa. After mong pagmumurahin, yung INC, ka Eduardo Manalo, sana nirespeto mo man lang. Kung hindi mo kaya respetuhin yung pananaw nila sa peace rally, sana nirespeto mo na lang bilang tao. Diba? Ganun lang yun. Ako yan ang take away mo sa akin. Hindi ako galit sa'yo kahit BBM vlogger ka. Magkaiba man tayo ng manok, magkaiba man tayo ng pananaw na sinusuportahan na politiko. Kung hindi natin kayang suportahan kung hindi natin kaya respetuhin kung sino yung sinusuportahan natin, magkaiba man tayo ng sinusuportahan, sana respetuhin natin yung bawat isa bilang tao. 'Di ba? Bilang tao. Kaya ako sinabi sa yung mag-aral ka, alamin mo din, 'di ba? Bago ka humarap sa tao, hindi pwede yung ganyan. O kita mo si Kapitan Dado, 'di ba? Hindi pwede ganyan, high blood ka tapos di ba? Tapos pagka may nasabi kang mali, may nasabi kang masakit, I am sorry. Di ba? Respeto, kung di mo mamarespeto yung programa nila bilang rally, bilang tao, yung peace rally nila, respetuhin mo yung bilang tao, kapwa-tao. Di ba? Respetuhin mo rin yung sarili mo. Kasi unang-una yan eh. Di ba? Parang ano yan, parang business yan. Ikaw ang unang maniniwala sa produkto mo bago yung ibang tao. Same logic applies to respetuhin mo yung sarili mo para marespeto mo yung ibang tao, para yung mga tao respetuhin ka pabalik sa'yo. Mga kayon, maraming salamat. I hope meron kayong natutunan, meron kayong take away galing sa akin. Ito, reaction lang. Malinaw lang. Nagre-react lang tayo doon sa pinapanood natin. Wala naman tayong hinahamak na iba dahil hindi naman nating porte yan, di ba? Pero minsan, syempre, may mga ganong salita, ang panga-panga mo, aral-aral din. Ano lang, reaction lang yon, di ba mga kayon? Maraming salamat, mga kayon. Sana nasa mabuti kayong kalalagayan at sana umayos na rin yung problema ng bansa natin dahil tayo naman yung unang-unang magbe-benefit dito, di ba? Taong bayan. Joe Malone TV po, ang inyong lingkod. Maraming salamat. Banday, January 20. Thank you po.